Sino mag-aakala na dito sa Bulacan, makikita mo ang tanawin na parang nasa ibang bansa? Tinatawag itong New Zealand ng Bulacan, isang tagong paraiso ng luntiang burol at malalawak na kabundukan. Mga palanas na bahagi ng mataas na lupain na halos walang puno, damo at maliliit na halaman lang ang tumutubo na nagbibigay ng kakaibang anyo sa lugar na ito. Kaya samahan niyo ako sa paglalakbay na ito, mula sa pag-akyat sa matatarik na burol, paglalakad sa gitna ng kalikasan, at sa dulo, isang pambihirang tanawin ang naghihintay, kung saan hahangaan mo ang likas na ganda ng Bulacan. Guys, tinanin nyo yung bundok doon sa likod ko. Ganda oh. Itong spot na to gusto kong dinadaanan sa parte ng Barangay Kalawakan. Maganda yung kalsada. Tapos habang binabaybay ninyo, yan yung makikita ninyo, rock formation. Hindi ko lang alam yung pangalan ng bundok na to, pero kapag kayo nadaan dito, sigurado, mapapatingin din kayo. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nating paglalakbay dito sa DRT, pupuntahan natin ngayon yung tinatawag nilang Mount Planas. Yung Mount Planas, para marating yun, kailangan nating mag-trek ulit. At saka ito pare, at tawag sa lugar na yun talaga, New Zealand ng Bulacan. Oh, yun. Oh. So ito daw yung tinatawag na New Zealand ng Bulacan. So pag sinabing New Zealand, alam naman natin na napakagaganda ng mga tanawin dyan. So tara, biyahe na tayo. Let's go! Nagsimula na ang ating paglalakbay papunta sa aming destinasyon. Pero bago magtuloy-tuloy, dumaan muna kami sa tindahan para bumili ng pagkain at tubig na magiging baon namin sa mahabang lakaran. Okay, nakabili na tayo ng pagkain. Meron na tayong kakainin sa ating gagawing paglalakad pag tayo nakaramdam ng gutom. Ito na ngayon yung dinadaanan natin. Isang masikip na kalsada na punong-puno din ng matatayog na mga puno. Ang presko ng lugar na to. Ang dami nyo pwedeng bisitahin dito na magagandang spot sa DRT. Lalo na yung mga ganitong remote area. Nandito yung mas maganda na view. Sariwang sariwa na malamig na simoy ng hangin ang nalalanghap natin dito. Yung tipong kahit trick yung araw kapag may mga ganitong makapal na puno sa bawat gilid ng dinadaanan mo, hindi mo masyadong maramdaman yung init lalo kung umaandar yung motor. Dito pa lang nakikita na natin yung mga tanawin na pupuntahan natin. So eto na yung simula ng rough road dito. Time check, mag-alas 10 na, 9:52. Medyo tarik na rin yung araw nung lakad natin na to. Kaya talagang mabibilad tayo sa araw. Tingnan nyo naman yung view na makikita nyo rito.
Ayun, yung pupuntahan natin, yung Planas, oh. Yung rolling hills na may mga nakabalot na pinong damo. Yun din yung nakita natin na tanawin kahapon nung nandun tayo sa Tilapilon Hills. So try pa natin gumawi doon. Tingnan natin kung hanggang saan lang pwede yung motor natin. So sa ngayon, yung pagka-rough nung daan, kaya pa to. Sabi ni Parin Dex, gawi pa daw kami doon. Tingnan natin kung saan lang aabot yung motor natin. Pagpasok namin sa rough road, unti-unting naging mas challenging ang biyahe. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Mga bato at putik na ang humaharang sa dinadaanan. At sa puntong ito, hindi ko pa alam kung hanggang saan kakayanin ng mga motor namin. Hindi pantay-patay yung daan eh. Kaya talagang mag-aalalay ka lang. Yeah. Yun. Medyo paahon na to. Dinadaanan natin. Ito, lusak na yung dadaanan natin dito. Hindi tayo pwedeng dumaan sa gitna at hindi na tayo makakaahon dyan. Kaya manggigilid lang tayo. Yan, gubat na yung dinadaanan natin yan. Sarap sa pakiramdam mo. Imagine, nakakapagmotor tayo sa mga ganitong gubat na. Yan, iiwasan na lang natin yung mga putik. Yeah. Sige po. Salamat. Meron tayong nakausap na lokal dito at sabi niya dahan-dahan lang daw kasi may mga part daw dito na maano yung bato malalaki. Tingnan natin kung kakayanin pa ng ADB natin na malagpasan yun. Sa ngayon napipilit pa naman natin. Yeah. Sa mga oras na ito, hindi na kinaya ng mga motor namin ang hirap ng daan. Kaya napilitan kaming huminto at maghanap na ng lugar kung saan ligtas naming maiiwan ang aming mga motorsiklo. At mula rito, magsisimula na ang aming paglalakad. Iiwan muna namin yung mga motor namin dito sa ilalim ng kawayan. Hindi na kakayanin ng mga motor namin na baybayin yung daan na to. Mataas at talagang malalaki na yung mga lubak. May mga bato na rin. Baka tamama dun sa ilalim ng motor natin. So simula na tayong mag-trek mula rito hanggang marating natin yung spot na pupuntahan natin. Hanggang dito na lang kami kanina nung sinusubukan namin na baybayin yung daan. At dito kung mapapansin ninyo, hindi na talaga pantay-pantay yung daan. May mga part na malalalim na hukay at doon yung maraming bato. Kaya huminto na kami at naghanap kami ng pwedeng pagliliman ng motor namin para nga makapagsimula na tayo maglakad. Dito pa lang, mapapahinto ka na dahil bubungad sa'yo yung magandang tanawin o yung tinatawag nga nila na Planas. Grabe, breathtaking yung view na makikita rito sa part ng DRT. Sino ang mag-aakala na ang tanawin ganito ay matatagpuan sa probinsya ng Bulacan, sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad? Habang naglalakad kami dito, ramdam mo ang katahimikan ng paligid. Tanawin na simple, pero napakaganda. Parang paalala na minsan, sapat na ang paglalakad sa ganitong lugar para maramdaman ang tunay na ganda ng kalikasan.
Kung magpaplano din kayo na puntahan to, tiyempohan nyo to ng umagang-umaga. Kailangan mga alas 5 pa lang, alis na kayo. Dahil dito, marami kayong spot na dadaanan na walang puno. And sa mga oras na to, ramdam talaga yung hapdi sa balat, ang init ng singaw ng araw. Kaya sa tuwing makakakita kami ng lilim, humihinto kami pansamantala para huminga. Kasi ngayon medyo walang hangin eh. Matinding ahon ulit yung nilalakaran natin. Pero dun sa tuktok ko, may nakikita ako na open area. Makikita natin siguro yung view dyan. Ito na yung taas nung inakit natin na paahon. Pero gaya na sinabi ko kanina, dito may naghihintay na magandang tanawin. Woo! Ang ganda ng planas, oh. And dito sa gitna ng kabundukan na tinatawag nilang planas, meron ako natatanaw dito na sambahan ng iglesia. Ang ganda ng pwesto, oh. Payapang payapa. Nag-iisa lang yung sambahan ng iglesia doon. Oo, gitnang-gitna ng bundok, oh. Wow. So, paano sila nakakarating doon, pre? Ngayon, minsan pagka nakasakay sa traktor. Mula doon sa pinaka-jump off na pinasukan natin. Dinadala sila doon, ano? Ito po yung sinasabi ko sa inyong simbahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi na kasi nakikita doon sa camera natin. Pero dito sa cellphone natin, subukan natin i-zoom para makita nyo po ng malapitan. So, yan. Sinuzoom na natin. Ito yung mga planas na tinatawag nila dito. Tapos sa tuktok ng bundok na yan, dyan nakapwesto yung Iglesia ni Cristo. Zoom pa natin. Yan, oh. Yan. Yan, medyo malabo-labo na po yan kasi nakasagad na yung zoom ng cellphone natin. Nakakamangha, no? Kung paano nila naitayo yung Iglesia ni Cristo dyan sa kabundukan. Pag sinung out natin yan, guys, halos hindi na natin makikita yan, no? Yan. Ayun, no? Sa mga subscribers natin na Iglesia ni Cristo, dito po sa may Planas o yung tinatawag nilang Eco Farm, meron din pong nakatayo dito na sambahan ng Iglesia ni Cristo. Na talaga napapamangha ako. Imagine, sa gitna ng kabundukan, malayo sa syudad, matatagpuan natin ang Iglesia ni Cristo rito. Sa mismong taas ng bundok, na napapagitan ng mga natatayugan na planas. Wow, amazing. Dumadaan tayo ngayon sa isang open area na kung saan ramdam natin yung init ng singaw ng lupa na nilalakaran natin. Pero, ang kagandahan at talagang nagugustuhan ko habang tayo ay naglalakad, kung titingin tayo dito sa right side natin, guys, tingnan nyo naman yung tinatawag nilang Malan New Zealand dito sa DRT Bulacan. Palapit tayo ng palapit at konti na lang, nandun na tayo. Pre, dalawa yung daan, may kanan saka may paakit sa kaliwa. Saan tayo? Pre, dalawa yung magiging daan dyan. Pwede dito. Pero pag umakyat tayo dito sa uphill na to,
makikita natin yung ganda ng kalikasan dito. So ibig sabihin, yung mga nakikita natin dito sa right side na magandang view, Oo. dyan sa taas, tanaw na tanaw natin. Oo. Tara, dito tayo. Tara na. Let's go. Itong lugar na to, pre, na sinatawag nilang Mount Palanas o New Zealand ng Bulacan, lahat ng mga enduro na pinupuntahan nila to dahil gustong-gusto nila yung tanawin dito. Isang patunay yun na habang naglalakad ka lang dito, talagang busog na yung mata mo sa tanawin na makikita mo. At matapos naming akyatin ng burol, ito ang tanawin na bumungad sa amin. Mula rito, tanaw ang malalawak na kabundukan ng Sierra Madre. Isang tanawing nakakapawi ng pagod sa bawat hakbang. Simpleng paglalakad lang, pero sulit dahil sa gantong ganda ng paligid na bihira mo lang makita. Nandito na tayo ngayon sa itaas ng bundok na inakyat natin, na kung saan talagang mas ma-appreciate mo yung ganda ng nature dito. Yung mga kabundukan na napakaganda ng kombinasyon ng kulay na makikita mo rito. Kaya kahit gaano kainit ang panahon, nakakaramdam tayo ng pagod, ng uhaw. Pero kapag ganitong malaparaiso naman ang nakikita natin, para tayong binibigyan ulit ng lakas para ipagpatuloy pa na puntahan yung destinasyon natin dito. Sa dami ng mga bayan o probinsya na ating nabisita sa mga ginagawa nating motorcycle adventure, guys, dito lang sa sarili kong probinsyang Bulacan, makikita yung ganitong tanawin na talagang breathtaking. Pagkatapos ating daanan yung mataas na bundok na may magandang view, ito dumadaan na tayo sa mga talahib na mas mataas pa sa atin. Ingatan tayo dito kasi matatalas yung mga daon niya. Kanina habang dumadaan tayo dun sa matataas na talahib, sumabit yung mic receiver nung ating Action 4. Ilang oras din kaming naghanap dun. Tinunto namin yung last footage natin dun. And bigo kami, hindi namin nakita yung mic receiver. Kaya ngayon, makakarinig kayo ng wind noise sa audio natin kapag lumakas ang hangin. And ngayon, dahil nga napagod kami kakahanap doon sa tirik na araw, papahinga muna kami dito bago natin puntahan yung medyo mataas na part na yon para mas makalapit tayo doon sa bundok o yung planas. And yung mga binili natin kanina na pagkain sa tindahan, yung tinapay at biskwit, yan, dito natin kakainin. And nakaharap tayo dito sa magandang view. Yun yung masarap na gawin habang ginagawa natin tong trekking papunta sa mga spot dito. So tara, kain muna tayo.
Meron tayong madadaanan dito, isang pahingahan, kubo. Ito yung mga lugar na kapag ka pinwestuhan mo ng ganitong pahingahan, grabe, malayo sa ingay ng syudad. Pawang tunog ng mga ibon lang yung maririnig mo dito. Talagang marerelax ka. Inakyat na namin ang mas mataas na burol para mas makalapit at mas masilayan ang kagandahan ng paligid. Mula rito, tanaw ang malalawak na kabundukan, lunti ang mga burol at ang likas yaman na nakapalibot sa lugar. Ang tawag ng mga lokal sa ganitong parte ng bundok ay palanas, malalawak na bahagi ng burol na halos walang puno. Ganito ang itsura dahil manipis ang lupa at diretsyong tinatamaan ng araw at hangin. Kaya damo at maliliit na halaman lang ang tumutubo dito. Ito rin ang nagbibigay ng kakaibang anyo sa lugar na ito. Isang tanawin na bihira mong masilayan. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na tinatawag ito ng mga lokal na New Zealand ng Bulacan dahil sa taglay nitong nakakaakit na tanawin. At pagkalipas lamang ng ilang oras na paglalakad ay narating na natin itong view deck na kung saan talagang makikita na natin dito yung buong tanawin ng mga kabundukan ng Sierra Madre. At syempre itong tinatawag nga po nila na New Zealand ng Bulacan. Pwede pa naman nating akyatin yung pinakatuktok ng bundok na yan. Kaso sa mga oras na to, nagsisimula ng kumulimlim ang kalangitan at meron ng konting pag-ambon. Hindi tayo pwedeng abutan ng malakas na ulan dahil kanina, yung minotor natin, malulusak yun. Mahihirapan tayo at magpuputik, dudulas lang yung gulong natin. Pero itong spot na hinintuan natin is sapat na para pagmasdan yung napakagandang scenery dito. Maikukumpara natin siya sa Bukidnon. Ganun yung itsura. Grabe, nakakakilabot. Kaya sa mga followers and subscribers natin, sana mabisita nyo rin po ang Bulacan at masilayan ninyo ang ganda ng Doña Remedios Trinidad o ang DRT. Kaya po laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. At yung pakiramdam kapag narating mo ang ganitong lugar, tahimik at payapa ang paligid. Mapapaisip ka na lang talaga kung gaano kayaman sa kalikasan ang Pilipinas.